MOBS Mindanao Online Broadcasting Services. MOBS Radio TV nagsibya gikan sa dakbayan sa Davao pinaagi sa online platform nga maghatod og mga impormasyon ug balita. MOBS Radio TV, member of Mindanao United Media Association of the Philippines Incorporated. MOBS Mindanao. Oras biyanad sa MOBS Radio TV alas 5:20 na sa hapon. Pagkala maayong hapon na ka-MOBS, welcome sa atong programang Peace Mindanao. Dini lamang sa MOBS Radio TV. Sa ngalas kanibukang puwersa sa MOBS Radio TV, nabagan sab kita karon sa Technical Department, the Master Control, Digital Support, MOBS Emily Ampilanon. Kaubang Japon sa studio si MOBS sa Wincy Saranza o MOBS sa Doc IMC. Bago lang sila nahumaan sa kininiyang programa nila nga Chika Minute Corner. Syempre, kumusta mo? Mga namagutluwa, adlaw kita karon nga Martes, it's holiday. Pizza 17 bulan sa Pebrero 2026. Welcome sa itong programang Peace Mindanao, paghatod sa pipila ka mga impormasyon, balita. Mga katikarag isyo nga di inikaw ako kitang tanan dunay kalambigitan. Kumusta karon nato mga OFW sa nakadiang lugar o gingon usab dinhi sa dakbayan sa Davao o tibuok Mindanao o tibuok Pilipinas. Kumustamos kamong tanan? Naghinawat ako nga naa kamo karon sa kapiskay sa maayong panglawas nga kanunay ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Mga kaisunan dirita sa mga balita ag impormasyon diri. Kalimot man ko kapailas kong pangalan. Ako si Bernard Nibril Beles sa programang Peace Mindanao sa ngalan sa kaubanan diri. So, kaubana sa Peace Mindanao, Kagawad Alan Halog o Wincy Saranza. Temporary kita mag-uban-uban. I hope makakuha na si Kagawad Halog rin, makatingog-tingog sa Peace Mindanao. Kaya ako lang si Gigtubos. Okay, dirita sa mga impormasyon mga kaisunan dito sa may Davao del Norte. Usa kadakong nga kadaugan alang sa mga mag-uuma, ganing. Mga mag-uuma na to, Davao sa Davnor, ang pag-turnover sa modernong rice processing system o ang groundbreaking drying system sheds sa parehong adlaw. Sumalo usab na sa kining amahan sa probinsya nga buot na matong paipabot ang iyang kinisingkasing nga pagpasalamat ngadto sa mga tao na luyo sa kalampusan ani nga proyekto. Lakip na sila si DE Secretary Francisco Chu sa Department of Agriculture o si Secretary Leo Magno sa Mindanao Development Authority kung Minda o kapilosab si PSO Mindanao Project Director Macario Gonzaga sa Department Agriculture Region 11 o ang Vice Governor sa Davao del Norte nga si Clarice Obahib o tuman usab ang tanang mga board members o mga ingon nato nga sa Davao del Norte 1st District. Naglakip na usab ang mayor sa Kapalong nga si Mayor Edgardo Timbol o laing opisyal sa Kapalong sa PhilMec Regional Comprehensive Economic Partnership nga diin gipaygayon ang usa ka turnover ceremony. Ato malantawan diri ang mga high-tech nga mga kinangnaang pasilidad aron mas dali nga mo-dry o mauga ang palay aron paspas ang supply sa kaniniyang bugas. Okay ni sa Davao del Norte naamantay mga rice granary din na diya sa may Braulio Duhali na diha daghan diha asa pa sa maubang mga lugar
nga nagyapoy palay ang Carmen, murag wala ko kitag mga humayan sa Carmen. Kay sige magkabahaan po din na O nya ang uban pa mga lugar, I don't know sa may kuan, sa may Panabo murag wala na. Naipipila sa Panabo katong masulod-sulod nga bahin. Og dire sa may Carmen wala na gyud. Og padung sa may Santo Tomas. Naaman siguro yung mga humayan sa Santo Tomas na. Kapalong na ay mga humayan po diya. O guman pa mga lungsod sakop sa Davao del Norte. Sa pamahayag ni Governor Edwin Ubahib, nga dako kayang pagpasalamat ngadto sa mga tao labi na sa mag-uuma nga maoy inspirasyon niya aron matabangan ang mga mag-uuma sa palay. Kay naana na yung kitawag og rice processing, mas dali nga mauga ang humay aron kini nga mahimo na siya o maduna po sila processing nga pag galing na sa humay aron mahimo bugas. So ayan. So dito mutdan gyud ang bugas ang Davao del Norte nini. Naghinaotas Davao del Norte nga barato gyapon ang bugas dia. So mao na mga kaigsunan ang ato ang naobserbahan sa mga balita sa Davao del Norte nga kung diin pagpaningkamot gayud ni Governor Edwin Mubahib aron masungkit gayud ang kanangnaang proyekto para sa mga mag-uuma. Ayan, so derita sa kwanta sa laing bahin usab kita diri sa may Kapalong. Sandali lang kay di ni mo masandugay ning kalakihan eh. Jadi lang kay ato nagitanaw na para sureball gayud ang mga impormasyonis during dapita. Sumala po sa report mga kaigsunan, mga kamabs, mulang puson nga nakumpleto ang pag-energize sa initial area sa Kapalong nga kipna ang mga ANGS sa Davao del Norte Hospital Kapalong Zone. Nahimo kini human nga konektado na ang 12 ka kilometros nga distribution line gikan sa Barangay Pag-asa ngadto sa Municipal Hall. Di na gini makatagamtang brownouts Kapalong yun. Nakahatag kini og stable electricity con power supply nga ang essential o gikinahanglan na pag-ayo alang sa nagkadayang healthcare settings, tugutan ang medical equipment nga mudagan nga kasaligan nga magpreserba ang mga critical medical supply. Tama. Og makabaton og entrepreneur or gitawag na uninterrupted patient care. Kadungan sab nini ang paghatag og ospital og lig-ong nga pagkapasidad samtang naghatag og higayon ang dugang nga mga kabalayan sa establishmento nga naapil. Kabahin ang pag-akomodar sa newly covered franchise area pinagi sa Republic Act 12144 nga autorisado ilawom sa Provisional Certificate of Public Convenience nga necessity sa gi-issue nga Energy Regulatory Commission o ERC. Ayan. So kaning mga kaisunan nga proyekto sa electricity dako kay nigtabang para sa ato mga kaigsunan diya sa Kapalong, no? Kay masugot tag sa dili ang Kapalong magatagamtam gayud og kanang maayong serbisyo sa kuryente. Wow. Kamikan kay since nakasulod na ang Double Light Power Company, doon na lagi mga maayong sustainable sa supply sa kuryente diyan napita sa Kapalong. So pinagi sa administrasyon ni Mayor Edgardo Timbol, iya kining ipaningkamutan especially sa kaning hospital, no, district hospital din sa may Kapalong aron na masustain ang power supply kay delikado man ni mga kamabs kana bang magsigig brownout kalabi natong gidumalahan pa sa kaning Nordico. Nordico kuno Nordico Diyan Nordi ka-brownout. Tama ba? Og siyempre mga kaisunan,
ang kanang na ang Double Light Power Company usa mo brown out man gapon na bisag diri sa Davao nga naman doon na may gitawag rotational, no, pero supply nga kuryente supisente kayo. Onya kung brown out dili man magdugay, di ba? Mubalik man, gawa siguro magpahibalo ang Double Light Power Company maingon nga mag-brown out kita og 8 ka oras, mag-brown out kita og 3 ka oras ug 4 hantod sa 5 ka oras. Nuna na sila mga ipagawas sinagi sa ilang Facebook page nga announcement, di ba? Announcement mga kaisunan nga diin usab nga mapahibalo nga tos katawhan. Ambot lang pod uroy ang Nordico do na ba announcement. Siga announcement kaysa kadaghan po mag-brown out. So kani kailangan kayo sa district hospital sa Kapalong para ang supplies kuryente consistent. Kay kanila bang mga aparato sa ospital di gina pwede sigig palong siga. Oh no. Kano madaot mo lang ilang mga equipment niya. Oh. Daot ang equipment nila kung masigit lang murag Christmas light ang agi ni anang dapita pod. Kinahanglan gayud kana mga kamabs nga perminti andar ang kuryente. Kaya kung dili andar ang kuryente para sa Nordico, Christmas light. Taong siga. So mao na ang kailangan nato nga ang power supply consistent. Ana na siya mga kabarikoy. Oh no. Kaya kung dili consistent, madaot ang equipment sa hospital. Mao na siya. So dalita, sa laing bahin ta kay ato ning pagpanubayon pod usab. Kani uban nga mga impormasyon nato diri sa ato ang panagbanuban. Naadoy kunoy kuan kaning bana og kabit sikop kay nagsulod kini sa usa ka in. Ano naman po, basig na ni kuan siguro kanang GPS ang cellphone sa bana o babae ba. Siko pang usa ka bana na kamabs o ang kabit nga nagdula sa ibabaw sa kalayo sa kama. Kalayo nga way siga-siga. So wala pa. Sulod sa usa ka lodging house sa Purok Sitaw, 3 Barangay Katarman, Liliwan, Probinsya sa Sugbo. Sa report nga matod pa, nagpatabang sa mga otoridad si alias Sabrina. Ang babae nga diin sobra kasilusa. Og nga sapun ang usa ka ni kasigdigyante, human nakadawat og report nga dunay kuyog ang iyang bana. Nga babae nga nisulod sa mabugnaw lodging house. Og gilayon usab kining girespondihan sa mga otoridad rason nga nasikop si bana nga si alias Sinaw og Tumoy, 40 anyos o production worker sa iyang IDCABS, nga si alias sa Imyat, 38 anyos, dalaga kini og residente sa nasampit nga lugar. Nasairan nga naabtan sa asawa og mga pulis ang duha nga wala naisapot og tim kinang bingbangay mayo handos jod sa kama. Sumala pa nasikop ang duha kaniadtong adlong Domingo human sa selebrasyon sa Valentine's Day. Dito di kalaan day Valentine's Day. Kasamtangan balog sa mga suspek sa gipatakdang pasakan o kasong concubinage. Pandamay pantukoy ng kalakiha ba? No? Nagit siguro GPS ni Kwan. Oh, asa man ka mato? Larga man ka. Sibat na siya. Sibat na. Kay basig makitan pas kapulisan. Basig, di man ka, usap ito 14, 15 na dakpan. Or Domingo. Kay gayon gina si bana ba? Busy po siguro ng asawa ni, no? Onya, mao lagi na yang didang nito gidala sa lodging house o siguro na ay naka-info or else na ay GPS. Sakpan si Kwan, si bana. Gidala ni IDCABS na dito. Naabtan gayod nga salo gyud hubo gyud. Naghubo ang duruha
Kay naatulan gayud nagsampikoy. Saon man naabtan man o kini gipile ang kasong concubinage ang bana pilang babae nini kay sa dili maayo naabtan sa asawa. Sige lagi bimbang lagi. Yahoo! Bimbang dito di man timing. Yahoo! Dapat mo timing pud mo Ay pud pasakop pod basig si bana pod na po GPS. Dito sakpan atol gis pagbingbang. Saan man ato na gi-timing man gyud. Ko siguro paminaw na ko may gala mga kamabs. Pasig na GPS or else na nakasumbong gyud. Nya kay pagka sumbong sa Marites sa iyang asawa naikuyog ang iyang bana dito sa usa ka inn nagbingbang nito giadto dayon. Sus timing wa ta kabuli kaduha pa kay to ka round. O kaya nagtulo ka round. Naabtan man yapon. Dapat to naabtan nga nakailis na. Nakaabtan man ino nga no, hubo naman, hubad naman. Naane kanang siguro naka-round nagtulo duha. Kay kung humanong ta dapat nakasinina na. Ano mga naabtan magud nga hubot-hubad. Sige pa, bimbang pa mo. Derita sa laing bahin sa dugang sa to mga balita dali. Bosik puro na tabingbang ng kalakihan kani. Ato ni ko na painomdom ni sa mga ugangan ng hilabtanon ha. Kay magkuan lagi aning mga unsa ni kanang gitawag na unsa ni kanang ni ang hilabtanon ba? Ay patong-patong nga kaso ang gatubang karon sa usa ka ugangan tungod lagi kahilabtanon maritis pong dagko ni nga sa kinabuhi sa iyang nga kuan iyang umagad kasong paglapas sa privacy bawsi og harassment ang gihampak sa umagad nga si alias Jenny batok sa iyang ugangan nga si alias busog man si alias Cons Chita o pulos nagpuyo sa isla sa Bohol. Gikustodiya karon sa kapulisan ng maong ugangan. Gikanayon nga sa umagad nga si alias Janie nga ang kanunay nga pangpangilabot lagi sa ugangan nga si alias Consing sa ilang kinabuhi nga nagtukmod kaniya aron magdusog reklamo matod pa si alias Janie nga namugna og stress kaniya. Ang way hunong nga pagpangilabot sa iyang ugangan diin adunay pay panahon hulgaon kini nga palayason sa ilang balay. Bukiki gyud sab ang ugangan sa cellphone sa umagad nga gitan-aw ang mga mensahe sa email o pribadong datos. Kini nakalapas sa Republic Act number 10175 Cybercrime Prevention Act o 2012 o Republic Act 9262 Conbausi Law tungod sa epektibong physiological nga panghitabo. So, mao ni dapat unta kini mga ugangan dili gid unta ni maghilabot. Kung unsay gikadudahan just sa kanang ni ang paniid na lang. Ayaw hilabot, ayaw sige kasaba, ayaw kanang insulto ha. Kay naamantay balaod sa bawsi ingana ka nakatag ka nagdepresyon sa usak ka babae. Bisa pa kag babae ka nya imong magad babae, bawsi glow ang yapo buton. Dapat kung nakipagduda paniti lang. Kung mahimo subaybay sa imong mga atabs nimo. Nya karon kay mao lagi nang hilabot sa cellphone kana di manghilabot ta kani pay mangno mga kamabsa kala bitaw na amoy mga kaludahan nga tawo nya ikwaon ang cellphone hilabtan kay tanawon unsa tay mga privacy dito. Bawal kana kay mahulog yapon kana sa cybercrime law sa kinini ang asa to dili ara ba nawala. Okay diri sa may kuan kinini ang Republic Act 1017 kung Cybercrime Prevention Act of 2012. Akta Republika ni ha.
dapat na dili gayud kamo manghilabot ang bunlotong cellphone. Unya, tanawon, pwede mo ireklamo ana ba? Oh, pwede mo reklamo ana kay gawa sa tawanong katungod na nakaloko ka. Oo, kaloko ka. Di gito na pwedeng tanong cellphone. Kay part ka na sa balaod sa cybercrime law. So mao ni ang usa sa mga pahimangno nato sa mga ugangan dili masubrahan pod. Higpit sa mga umagad ninyo. Kay masubrahan mo na kasong abuton. Oh, ana gina siya. Darita. Sa laing bahin ta, darita sa ubang mga impormasyonis diri. Sa ato ang panagbanuban na Miss Mindanao. Dali arab ko tunawa atong kuan diri. Agoy. Lanog man. Lanog man dayon. Darita sa mga matod pa diri mas lig-on nga panalapi mas epektibong serbisyo sa LGU Kapalong. Gipakusgan ang financial government pinaagi sa PFM MIP 2026 ug 2028. Malampusang gipaygayon kagahapon dito sa Mayor's Office nga pagpresentar sa kining Public Financial Management Improvement Plan 2026 o 2028 sa LGU Kapalong nga nagtumong niining pagpalig-on sa financial nga pagdumala sa transparency o sa accountability sa lokal nga kabanggamhanan. Personal nga anaa sa maong presentasyon sa plano ni Mayor Edgardo Timbol uban sa mga nag-unang kawani sa munisipyo, lakip na sila Maria Corina Timbol, Municipal Administrator, Mary Elizabeth Exala, Municipal Budget Officer Owen Duran, Municipal Agriculturist Joby Ann Orosina, Market Supervisor Kristen Miroyo, Municipal Accountant ENP Jema Christy LB Kada, Municipal Planning and Development Coordinator nga si Berita Basa, Municipal Treasurer og Danilo Polistico, Supply Section Chief. Sa presentasyon usab nga gipasiugdas nga ang MIP 2026 hanto sa 2028 naglangkob kini sa mga estratehiya aron mapalig-on ang pinansyal na kapasidad sa munisipyo sa Kapalong. Lakip niini ang pagdugang sa mga kita sa LGU pinaagi sa strategihong collection sa heavy equipment rental, slaughterhouse, public market and stall rentals o pagpaligon sa collection sa real property tax. Pinaagi sa tax amnesty campaign gipasiug daw sab ang mas epesyente nga cash o budget management. Pinaagi sa regular nga pagmonitor o pag-update sa cash flow o pagpaayo sa local income collection sa efficiency aron masiguro ang hapsay nga paggamit sa pundo sa lokal nga panggamhanan. Usa sa mga prioridad sa lungsod sa Kapalong, plano nga palig-onan ng procurement process pinaagi sa higit o higpit nga pagsunod sa Republic Act 12009 o ang New Government Procurement Act o paggamit sa PS-DBM system. Lakip na ang hustong pagsumiti sa Project Procurement Management Plan sa matag departamento. Muna insakto. Gisgutan usab ang pagpaligon sa accounting o internal audit pinaagi sa bulana nga bank reconciliation o pag-organisa sa Internal Audit Service Unit aron masiguro ang tukmang pag-record o pag-audit sa tanang transaksyon sa munisipyo dugang pa nga gipasiugda ang mga pagsunod sa mga rekomendasyon sa Commission on Audit o COA. Lakip na ang hustong inventory sa PPA o gitawag ng biological assets ngadto sa disposal og unserviceable properties ug uban pa. Sa kanitibukan ang Public Financial Management Improvement Plan 2026 hanto sa 2028 nagtumong sa mas taas nga kita, mas klaro nga proseso sa paggasto og mas lig-on
nga accountability sa panalapi sa LGU Kapalong. Pinaagi niini gilauman nga mas papaligon pa ang serbisyo sa lokal nga panggamahanan og masiguro ang responsableng paggamit sa pundo alang sa kayuhan sa tanang taga-Kapalong. Mao ni nindot mga kaigsuunan kay mga kamabs kay transparency ang gisgutan diri sa kini nga Kapalong Davao del Norte. Wow. Kani wapo ni siya nga sistema, no? At least man lang masulod katong gitawag accountability. Kay ang gobyerno part ni sa accountability kay kwarta kina sa mga tao. 'Di ba? Tax na gikan sa mga tao o kini dapat ampingan og tarungon og magiging transparent ang kaning gobyerno. So mao ni karon ang gihimo karon sa LGU Kapalong pinaagi sa administrasyon ni Mayor Edgardo Timbol nga iya gayong susi o giduki-duki ang matag departamento aron nga duna gayoy transparency government sa iyang administrasyon. Para walay mga hukos-pukos, walay mga sideline, walay kanang gitawag na kinungkuhay o kining ni ang matawag nato tinigbasay o kanang naang kurakotay. So mao ni ang usa sa nakita karon ni Mayor Edgardo Timbol nga makinahanglan gayog nasabtan nila ang ginatawag accountability sa matag departamento. Kay kailangan gayud kini nga mahimong transparent ang administrasyon ngadto sa katawhan para gayud makita ang tibuok nga gastos o expenses nga gipagawas gikan sa programa o proyekto nga gipatuman sa LGU Kapalong. Mao ni pinaka-the best. Wow! Aron makita gayud ang tinuod nga serbisyo nga walay hukos-pukos dihang dapita, di ba? Yahoo! So tama lang gibuhat ni Mayor Timbol diyan dapita sa may Kapalong kay para ipakita sa mga tao kung unsa sila ka-transparent. Yahoo! Okay, so mao na sa una pa man na dugay na bitaw na nagmayor ang mga Timbol. Oh, panahon pa na bata-bata pa kay kaning postura si Mayor Timbol, di pa to siya senior. Oh, murag I think napa sa siguro sa mga 50s atong higayuna. O 49 bang edad ato. Oh. Kay nagserbisyo sa Kapalong siya. Nya hangtod karon na sobra na siya hapit na siguro na tinta siguro si Mayor Edgardo Timbol. Pero rag virgin pamangyapon og dagway. Oh, bigo na ko ni. Unya grabe ni imo serbisyo tawhana. Transparent jud ngadto sa katawhan. Wow! So mao ni ang pinaka-the best nga kuan mayor makaigsunan nga pwede panaminan sa ubang nga mga LGU usab diha sa Davao del Norte. Okay, darita sa unahan nga bayan samtang doon na kita 10 minutos una magdagapak ang alas 6 sa gabi sa programang Peace Mindanao. Darita sa unahan nga bahin. Direta sa weather forecast mo siya nitabo sa itong panahon karon, lakat sa panahon. Valid until 5 p.m. Dunay easterlies affecting sa Mindanao ha. Forecast gikan sa Pag-asa. Mindanao di maka-experience kani mga kadiyang panagdagom-dagom sa kalangitan. Dunay mga isolated rain shower o panaludugdog sa so, paglitok panaludugdog. Diso di litokon Bisaya panaludugdog. Madugay magdug na ning dugayan. Thunderstorm due to easterlies kini posibleng nga dunay mga flash floods o landslide due to service to thunderstorm. Dunay kanang gitawag nga moderate to strong wind from the northeast with the moderate to road seas 1.5 to 2.8 meters ang kataas-on sa balod sa kadagatan, di makumpiyansa. Taas-taas mo na pala. Will prevail in the eastern section of Mindanao while rest of the Mindanao will have light of moderate winds. So, na mga kusok-kusok po ng hangin, no? Dili kay tanto.
Nawa man dayon. Og matod pa, kaning niyang kaning thunderstorm kasagaran ngadto sa kusog ng mga hangin og paggagikan sa amihan nga silangan. Ya karon ang directions og mga kadagatan kasagaran ngadto sa kusog mao ning ingon ganina nga 1.5 ang o hangtod sa 2.8 meters nga mapasulabi sa silangang parte sa Mindanao. Samtang sa ubang parte sa Mindanao hinay ngadto sa kasagaran nga hangin ang magagikan sa amihan silangan nga direksyon o kadagatan hapsay ngadto sa kasagaran nga pagbalud ngadto sa 0.6 to 1.8 meters ang katason ini. So amping ta mga kamabs kay dunay mga pipila ka mga lugar sa Mindanao og wala man gi kwan pod gi pasipay diri asa dapit sa Mindanao og mahangad-hangad mo sa langit diya na makita dito basig mao na ni ang gibalita sa Mobs Radio TV. Ayan. Okay. So mao na mga kamabs kay amping-amping ta kay para dili gayod nga makuan kita. Maunsa ni kaning ang maulanan, basig mabasa ang hubon ba. Delikado na. Darita ko nagkatong nitabo bitaw nga kuan mga kamabs kaning suspect sa pag-celebrate sa birthday sa Zelda dito sa Camp KT Mercado Buhangin ba. Katong February 14 no. Kanang Valentine's Day naman siya. Nadunay joint implementation of warrant of arrest giserve batok sa top 9 most wanted person sa region sa may Purok 3, Barangay Sibulan, Turil, Siyudad sa Davao. Resulta kani sa mga armado nga nagkonfront ngadto sa during sa kuan kini sa kining mga police officer. The PRO11 nga dunay manhunt operation obo sa Regional Mobile Force Battalion 11. Kini tawag kini Koplan Abdul. Kinsa initiated na batok kanis ka Kirin Ido Kamansa. Gikategorize kani sa region nga top 9 most wanted sa violation nga Republic Act 10591 or Comprehensive Law Firearms Ammunition. Unya covers nini sa Republic Act 9116, Republic Act 8294 and Presidential Decree 1866. Gipinirmahan kini Honorable Cherry Lynn M. Trinidad Gyukaniga, Presiding Judge, Regional Trial Court 11, Judicial Region Branch 9, Davao City, Davao del Sur, niadtong September 2, 2025. Sa investigasyon, regarding sa pag-rebuild sa atol sa pag-serve sa warrant of arrest nga to suspect, nga kinsan na the sense that he was about to be arrested suddenly drew to the firearms fired towards the arresting officer and hitting one of them, prompting to balance kapulisan officer to fire back pagyud nakapabuto pa ang suspect, causing him to plead unknown direction. Dagan gyud siya atong higayuna. Subsequently, ang kaakusado kinsan nadakpan after sa hot pursuit operation. Gani gidala usab ang iskutang suspect sa provincial hospital mikan kay naay samad nigo. Nga di naposilan usab kini ug kini medyo di makaya sa provincial hospital sa Digos, gidala kini sa Southern Philippines Medical Center PSPMC dinhi sa Siyudad Davao para sa mga proper nga medication upon ang suspect and the officer when now a stable condition karon ang suspect. Na-recover sa crime scene ang usa sa STA caliber pistol loaded nga 6 live ammunition ang suspect karon ang ubos sa kustodiya sa Eden Police Station 19 Davao City Police Officer nga office sa proper disposition. Now pilagi sa ongoing forgoing regional pinagi ni Regional Director PR11 Brigadier General Leon Vector Rosite rather landed by dedication of unwavering commitment of the operating unit arresting of one of the region top most wanted person at least nadakpan gyud
Kinsa usab na recognize sa self-fitness da pilagi sa maong samad, no, nga pinusilan pilagi sa personnel sa one of the greatest honor the PNP serving the country utmost dedication, selfless commitment, protecting the people despite the rest of the may take. Sumapo sab nga ang mga kriminal, those who are still thinking to do evil sa ilang pangunauna, ang Davao, sa mukon yun, ang Region 11, PRO 11, nga diin na mangita yun ni sa mga gustong dakpon kung makahimo ka o mag-prosecute ka ngadto sa paglabag sa babaw sa balaod. Guided kani by the principle of the focus agenda pinagi sa Chief PNP Police General Jose Melincio Nartatis Jr. tungod kay ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat, naramdaman. Yan, mao na siya. So, pinaka-the best kani nga mga kuan, no, kanang nga gihimo sa mga kapulisan, at least mga kaigsuonan nga naagayoy mga kuan, mga badlungon sa katalingban nga ilaha gayon nga makuan madakpan, no, diyang dapita sa mga lugar nga diin kung asa ang mga daotang elemento. Darita sa laing nga kuan kay dunay CGSS nagpaygayon og info drive sa Baganga subay sa Memorandum Circular Number 2017-001 nagpaygayon og Coast Guard Substation Baganga og information drive sa publiko. Gipunting sa info drive ang paghimo og safety security, ang environmental numbering system partikular na sa barangay Lukud sa Baganga, Davao Oriental. Pagpalambok kini sa kaalam sa mga mananagat, pagpromotar sa mas duwas nga pagpanagat, mas gipakusgan pa ang maritime security nga pagsiguro sa mas paspas nga pagresponde sa panahon sa emerhensiya. Karon pa? karon gunay mga panghitabo, ay hapot sila nga mulihok, no. Kay tagam naman sila kay nagdimang ka duha na ito ka. Ang isa bangka nga pang haping-haping bitaw, suro-suro yung mga island. Ang ikaduha dito sa may Sambuanga na biyahe nga to, naglawig pa to sulo. Paliskad pod to. Wow. Onya karon da sa may Baganga, Davao Oriental, igmat na kay sila. Kay basig ma-relieve na pod mo di ako, di mo mag-igmat. Pariha mos Davao og dito sa Sambuanga. Yagi pa layas gyud, palawig gyud dito ang dapit ang barko. O na namatay, nalumos, labi na tong sa Davao pod, mo pod to. Gikan sa Pantalan dre sa may Santa Ana Wharf. Abot pa ning taga Coast Guard wa man pod siguro nagmonitor. Maasig na tuok po siguro kay bugna-bugna ra batong bahina. Nakalawig. Og nakalawig man, bot pasabot na ipagtugod sa Coast Guard. Masugot ang Coast Guard ay mo palawig nga daot ang panahon. Amo na nang dapita diya nga dili na ni maayo. Taon man eh. Dili ni maayo. O na. Dato daw ang patingugon si Condos, tabako. Tabako, so may ano ba masabi mo? Bakit ganito ang mga Coast Guard sa ating bansang Pilipinas? Well, alam mo Bernard, itong mga Coast Guard na ito, kailangan ito ay bigyan ng ultimatum ng presidente natin. PBBM, dapat kilos-kilos ka dyan. Huwag mong pabayaan ang ating armed forces. Dahil ito ay isang importanteng unit na ito. Kailangan protektahan natin ang sambayanan. Pag hindi natin protektahan ang sambayanan, lalo na kawawa ang ating mga kapatid ng Pilipino. Kaya natin ito, BBM, kailangan natin ipagtapat ang ating magigiting presidente ng ating bansang Pilipinas. Wow! Bibigay ko Bernard kay kay Irap. Irap, magandang hapon sa'yo kapag tapos na ito si Bernard. Well, magandang hapon sa'yo Bernard. At saka kay Tabako. Tama po yun. Tama po yung sinabi ni Tabako. Dapat
tugunan ang mga programa sa karagatan, lalo na sa mga Coast Guard. Kailangan to pagbantayan. Ito na yung PBBM para maganda ang takbo ng ating bansang Pilipinas. Yun lang kay sumasangko na itong oras ni Bernard. Ayun. Sumasangko na daw. Simang. Simang mo. Ilang. Ha? Simang po. Bueno mga kaigsunan, wala tayo kung oras ni. Simang na ning irap po. Nakalimot siguro sa Tagalog na sumasangko na. Be careful ka, irap ha. Sige, bantay ka. Unya ka lang. May abot lang bahin ni mo. Hello kay Sunan, singalan alas kadibukang puwersa sa Mobs Radio TV. Gilang ko ba usab kita sa technical department, the master control, digital support, Mobs Emily Ampilanon. Sa ngalan usab sa programa Peace Mindanao, sa atong kaubanan, sa ngalan ni Kagawad Alan Halog, Wincy Saranza. Og paliw ko sa to pag-follow sa FB page nato, Mobs Radio TV. Follow and share, like pa jud, pakapin. Og siyempre sa YouTube channel nato, subscribe pa mo. Subscribe pa more, Mobs Radio TV. Ayan. Sana na kuha nyo, na gustuhan nyo ang ating programa. Ayun. Ako na lang si Bernard Nibril Velas. Hangtod po, banubanta sa mangtak na og sebihanang. Dini lang sa Mobs Radio TV.